Anong ginagawa mo? Ang lakas ng loob mong lapastanganin ang nasa langit na. Nagliligtas ako ng tao. Ang 9 Transformations Heaven Art, pati na ang turo ng aking guro, na sining ng panggagamot, ang bumuhay ng nasa langit na, ay hindi problema, lalo na't, hindi pa naman talaga siya nasa langit. Nagbibiro ka ba? Nasa langit na ang tao. Hindi ko pa hihintulutang. Insultuhin mo ang yumao. Hindi pa siya nasa langit. Huwag mo akong istorbohin. 20 taon na akong manggagamot. Posible bang kahit ang nasa langit na, ay hindi ko pa matutukoy? Kapag hindi mo pa binitawan ang yumao, ay hindi ako magiging mabait sa iyo. Hindi ito maaari. Nasa langit na dapat siya. Paano mo ito nagawa? Mababa pa ng kaunti ang presyon ng ketchup niya. Kaya mamaya kapag inilipat niyo na siya, mag-ingat kayo. Ako lang ay, may mas mahabang pasensya kaysa sa inyo. Kung kanina ka pa, nagkaroon ng ganitong pasensya, ay nailigtas mo rin sana siya. Mahigit 20 taon na akong doktor. Pero tinalo pa ako sa tiyaga ng isang manggagawang magsasaka. Ikaw ba, ang nagligtas sa akin? Ikaw, huwag mong sabihin, balak mong ialay ang sarili mo sa akin. Ako kasi ay, isang lalaking may nobya na, sa ibang paraan na lang, kabumawi. Mapagbiro talaga itong si kuya. Ito ay munting regalo mula sa akin si Shui Hanlian. Pakiusap ay tanggapin mo ito. Si Shui Hanlian, ang babaeng demonyo na kinatatakutan ng lahat. Ngayon, mabuti na lang at nailigtas siya ng batang lalaking ito. Kundi, ang kasalanang napadala ko siya sa langit. Tatanggapin ko na ito. Kailangang magmadali sa pamilya Wang. Hindi na ako makapaghintay na makita ang aking nobya. Yaxian, magpakasal ka sa akin. Sa buong buhay ko, ikaw lang ang mamahalin ko. Sumagot ka ng, sumagot ka ng, sumagot ka ng, sumagot ka ng. Basta't mapapayag ko. Si Wang Yaxian sa alok na kasal. Bibigyan ako ni Yang Master Wei ng 6 na milyong pabuya. Yaxian, napakaganda ng katayuan ni Yang Master Wei. At baliw na baliw pa sa iyo. Kung ako sa iyo, matagal na akong nagpakasal. Lana, naka-fixed marriage na ako sa iba. Mahal, gusto mo ba talagang magpakasal sa isang lalaking hindi mo pa naman nakikita? Sino itong lokong mataba na ito? Inaagaw ang nobya ko habang wala ako. Panoorin mong ipapahiya kita. Tol, salamat sa iyo. Alam mo pa lang, darating ang manugang ng pamilya Wang. Kaya naghanda ka ng ganito karaming regalo. Naku, medyo nahihiya tuloy ako. Ano, kanina pa, kayo sigaw ng sigaw na pagod din kayo. Ganito na lang. Mga tol, mamaya huwag muna kayong aalis. Ililibre ko kayo sa Shaxian Grand Hotel. Eat all you can. Sagot ko na. Asawa ko. Itong singsing na may brilyante ay medyo maliit, pero huwag mo itong lalaitin Pagkatapos nating magkasal, papalitan ko ito ng mas malaki at mas makinang na singsing. Kasi naman, sa ganda mong iyan, tanging mas malaki at mas makinang na singsing ang nababagay sa iyo. Kunin mo na. Ayaw ko niyan. Bata, sino ka ba? Ibalik mo sa akin ang singsing. Ako ang nobyo ni Yaxian. Ang singsing na ito, ay ako lang dapat, ang may karapatang mag-alok. At saka, sinabi ko na kanina, busog na kayo sa Shaxian Grand Hotel. Ano pa bang gusto mo? Bata, natatawa na lang ako sa galit sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, ang pamilya Wei ko, sa Jiangning, ay may 12 ng pabrika ng tela. Ang lakas ng loob mong agawan ako ng babae. Naghahanap ka ng sakit ng katawan. Mag-ingat ka. Ang kamay ko, ang 9 Transformations Heaven Art ko, ay hindi ko pinaghirapan para sa wala. Tol, ayos ka lang ba? Ang kamay mo,
Bakit mukhang mas malaki at mas mapula pa? Kaysa sa nilagang paa ng baboy. Ito. Bugbugin niyo siya. Kung sinong makakapagpadala sa kanya sa langit. Bibigyan ko ng 1,000,000. Bilis. Ako ang bahala sa lahat. Ano? Gusto niyo rin bang maranasan? Ang mabugbog. Halika rito at alalayan niyo ako. Bata. Humanda ka sa akin. Ano? Asawa ko. Kanina. Natakot ka ba? Ako nga pala si Lin Feng. Ang iyong. Hindi pa nakikilalang. Nobyo. Hindi nga nagsisinungaling ang panganay kong master. Totoo ngang isa siyang pambihirang kagandahan. Ang nobyang ito, ay pakakasalan ko talaga. Ang babaeng ito, magulo ang enerhiya sa katawan niya, at maihalong masamang espiritu. Hindi siya mukhang mabuting tao ah. Ikaw, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hindi mo ako asawa. Bini-bini, ang pinuno ng pamilya, ay parang hindi nakakayanin. Lolo, anong nangyari sa inyo lolo? Yaxian, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Siguradong, mapapagaling ko ang matandang Wang, bitiwan mo ang kamay mo. Katawan ni Yaya ang hinahawakan mo ah. Itong bisit na probinsyanong ito. Sinayang ang 6 na milyon ko. Sige na nga hindi nahahawak. Hindi naman ako namimilit. Kailan darating si Ji? Mi, siya ang pinakamagaling na doktor sa Jiangzhou. Tiyak na may paraan siya. Mi, pakiusap tingnan niyo po ang lolo ko. Hindi pwedeng pumunta sa langit ang matandang Wang ngayon, hindi pa matatag ang kapangyarihan ko. Lahat ng tao sa bahay na ito ay nag-aabang sa posisyon ng pinuno. Kailangang bantayan ito ni Lolo para sa akin. Tumataas ang presyon dahil sa sobrang emosyon. Kaninang umaga, ang pagkain ng matandang Wang, sino ang nag-asikaso? Panganay na Young Master. Kaninang umaga ay naghanap ang matandang Wang, at humingi ng isang mangkok ng kaning malagkit. Gonggong, hindi mo ba alam na ang malagkit ay masama para sa matandang Wang, kapag may nangyaring masama sa matandang Wang, pananagutan mo ba? Kasalanan ko po. Sige na. Ang ugali ng matandang Wang, kapag gustong kumain ay walang makakapigil. Makaalis ka na muna. May, ngayong nalaman na ang sanhi ng sakit, pakiusap iligtas niyo ang lolo ko. Huwag mag-alala panganay na Young Master. Ang matandang ito ay gagamit lamang ng 6 na karayom upang mapanumbalik ang buhay ng matandang Wang, maraming salamat po Mi, may ibubuga rin itong matandang ito ah. Sa kalagayan ng matandang Wang, kahit gamitan ko pa ng 9 Heavens Needle Technique, ay kailangan ng hindi bababa sa 7 karayom. Ice Spirit Needle Technique. Bagamat hindi ka pantay ng 9 Heavens Needle Technique, may tuturing pa rin itong isang pambihirang galing. Lolo, sa wakas ay gising na kayo. Nakababatang kapatid na Mia. Anong nangyari sa akin? Ayos na ang lahat matandang kuya. Huwag na po ulit kakain ng kaning malagkit ah. Hindi na. Hindi na. Sa pagkakataong ito ah, ay muli kitang naabala aking kapatid. Mga tito, ayos na po si Lolo. Maaari na po kayong maunang bumalik. Hindi ko akalain na makakakita pa ako rito ng tagapagmana ng Ice Spirit Needle Technique. Xiaoxian, ano sa tingin mo ang tungkol sa kanya? Lolo Mi, ano bang sinasabi mo? Gwapo si Lin Feng. At magaling manggamot. Sino ang hindi magkakagusto? Pero kailangan kong maging mahinhin. Lokong bata, kailangan mong kumilos agad. Kung hindi, mawawala siya sa iyo. Lolo Mi, kung ano-ano ang sinasabi mo.
Wanggang, halika rito. Lolo, gising na po kayo. Lapastangan. Nangahas ka pang saktan si Lolo May. Samantalang laging sinasabi ng Lolo May mo, ang magagandang bagay tungkol sa iyo. Matandang kuya, kaliligtas mo lang sa panganib, kaya hindi ka dapat magalit ng ganyan. Kasalanan ko ito sa iyo. Nakababatang kapatid, hindi ba't maayos na ako? Ang iyong karamdaman ngayon ay gumaling dahil sa batang kaibigan na ito, na tumulong sa atin. Batang kaibigan, salamat sa iyong tulong. Lubos na nagpapasalamat si Lolo Wang sa iyo. Sa hinaharap kung may kailangan ka sa Jiangning. At kailangan mo ako. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Lolo Wang, sa totoo lang, ako at ikaw ay may pinagsamahan. Ang sakit na ito ay dapat kong gamutin. Kilala mo ako. Hindi kita kilala. Ngunit, dapat ay kilala mo ang aking guro. Si King Shen. Narito ako ngayon dahil sa utos upang tuparin ang kasunduan sa kasal. Kung ang mapapangasawa ay si Lin Feng, ang utos ng magulang at salita ng tagapamagitan ay talagang mabuti. Noong nagnenegosyo ako sa Kapitolyo, nagkaroon ako ng malubhang sakit at ang iyong guro ang nagligtas sa akin. Noong minsan kaming nag-iinuman, napagkasunduan naming dalawa ang kasal ni Xiaoxian. Siya nga pala, ang iyong guro ay may iniwan dito sa akin na isang bagay para sa iyo. Xiaoxian, nasa kahadiyero. Kunin mo ang kahon na iyon para sa akin. Ang daming mayamang pinagaling ng aking guro noong nabubuhay pa siya. Siguradong nakaipon siya ng mana na hindi bababa sa 10 bilyon. Sa pamamagitan ng manang ito, ang mga hindi nagastos ni guro para sa asawa niya ay ako na ang gagastos. 10 bilyong subsidiya. Nandito na ako. Bakit isang sulat lang ito? Siguradong may sikretong lagayan ito. Isang sulat lang talaga. Habang ang sining ng siyam na pagbabagong tiyangang ay hindi pa ganap, kailangang panatilihin ang purong katawang yang. Kapag nawala ang pagkabirhen, ang lakas ng enerhiya ay sisingaw. Ang mga daluyan ng lakas ay madaling mababarahan. Hindi lang ang pagsasanay, ang mahihirapang umusad. Maaari ring mapinsala ang pinagmumula ng lakas. Hula ito ng ika-4 na asawa ng guro. Sa wakas, nagkaroon na ako ng ganito kagandang asawa. Pero kailangan ko pa ring manatiling birhen para sa pesteng sining na ito. At kung hindi magiging ganap ang antas, baka naman, habang buhay na akong magiging birhen. May kakatwa sa sulat ng guro. Napakaingat niyang mag-isip. Imposibleng ilagay niya ang sikreto ng sining sa kapirasong papel. Kailangang malinawan muna ito. Mabuting apo sa kasal. Sa sulat ba ng iyong guro ay nabanggit o hindi ang tungkol sa kasal niyo ni Xiaoxian? Magpapakasal pero hindi pwedeng sumiping. Kapag sumiping naman, hindi pwedeng magsanay ng sining. Diyos ko, pinahihirapan mo ba ako? Sabi ng guro, bahala na raw ako. Ang inyong kasal ay napagkasunduan namin ng iyong guro na protektado ng batas. Kaya hindi ka pwedeng umatras. 2 lolo. Ang kasal na ito ay nakabatay sa nararamdaman. Kami ni Xiaoxian ay kailangan munang magpalagayan ng loob. Kapag nandyan na ang damdamin, saka magpapakasal. Ayos ba iyon? Tama. Kayong dalawa, magpalagayan muna kayo ng loob. Tama. Kanina ka pa abala, buong araw. Siguradong gutom ka na. Gusto kong samahan ka ni Xiaoxian na lumabas para kumain at manood ng scene. Sa gabi naman, pwede kayong hindi umuwi. Lolo Wang, ako ay responsableng lalaki. Ipinagkatiwala mo sa akin si Xiaoxian. Sinisiguro ko na aalagaan ko siya ng mabuti. Ngayong gabi, hindi na kami uwi. Ikaw, huwag kang mag-alala. Limitahan ang pagkikita nilang dalawa. Baka sakaling makumbinsi pa si Wang Yaxian na sumama kay Batang Ginoong Wei. Pabayaan na nga. Hahanapin ko na lang ang 3 ginang at hahayaan siyang mag-isip ng paraan. Pakilabas ang iyong membership card. Tingnan ko kung paanong ang taga-bundok na tulad mo ay makakapasok sa restoran na para sa miyembro lang. Membership card. Anong klaseng card iyon? Bakit ang hirap namang kumain dito? Ginoo,
Ang restaurant na ito ay para sa miyembro lamang. Kung wala kang membership card, bumalik ka na lang sa susunod. Pasensya na. Kaibigan ko siya. Unang beses niyang pumunta rito. Baka pwedeng pagbigyan niyo muna. Paumanhin. Hindi pwede. Tingnan mo kung pwede ang card na ito. You know, nagkamali ako kanina. Ngayon din, dadalhin ko kayo sa amin. Pinakamagandang pwesto para kumain. Ito ang gintong peony. Pinakamataas na itim na gintong card. Si Shui Hanlian lang ang mayroon nito. Paano siya nagkaroon nito? Ano ang relasyon ni Lin Feng at Shui Hanlian? CJ, bigyan mo kami ng sweet and sour pork ribs. Tingnan mo kung anong gusto mong kainin. Yaya, umorder muna kayo. Pupunta lang ako sa banyo. Nililigawan din ni Sun Xiao si Wang Yaxian. Pwede kong gamitin ang pagkakataong ito para palayasin niya si Lin Feng. Palabas. Hindi ko pwedeng hayaan na silang dalawa ay patuloy na magpalagayan ng loob. Ang babaeng ito, anong kalokohan na naman ang ginagawa? Siya nga pala, may itatanong ako sa iyo. Ang card na ito, ay ganoon ba katindi? Kagalang-galang na panauhin. Kung gugustuhin nyo, lahat ng empleyado, ng aming gipintiansya, ay magsisilbi lamang. Sa inyo nag-iisa, ganoon katindi. Tama na, umalis muna kayo. Mukhang hindi niya alam. Ang katauhan ni Shui Hanlian. Lin Feng, paano kayo nagkakilala? Ni Shui Hanlian. Ito, pari, lumayas ka. May sasabihin ako. Kay Binibining Wang. Magsabi ka ng maganda. Pag-iisipan ko. Bata, huwag kang walang hiya. Isa akong gintong miyembro rito. Sa isang tawag, kulang. Agad na itatapon ka ng mga empleyado. Palabas. Sunyang, huwag mong istorbohin ang pagkain namin. Yaxian. Tingnan mo ang mukhang pulubi na ito, ni hindi alam kung saang liblib na bundok gumapang palabas. Ang taong katulad nito, bagay bang makisalo sa iyo sa tanghalian? Ikaw, bata. Ngayon din, lumayas ka na rito. Sun Xiao, anong nangyayari? Ang pagkakaalam ko, sa ating yipintiansya, ay dapat miyembro lang ang narito. Sa tingin mo ba ang ganitong taga-bundok ay mukhang may membership card? Saan galing ang taga-bundok na ito? Nakapasok siya. Siguro dahil sa impluensya ni Wang Yaxian. Gino, pakilabas ang membership card. Gusto mong makita? Gino, maging seryoso ka. Kung walang membership card, lumabas ka na agad. Pwes ipapakita ko sa iyo. Itim na gintong card. Ito ang card ng malaking boss. Bakit nakatunganga pa kayo? Palayasin nyo na. Ang walang alam na baliw na ito. Palabas ng yipintiansya. Tama. Dapat kanina nyo pa siya pinalayas. Teka, anong ginagawa nyo? Sinabi kong palayasin nyo. Ang prom ding ito. Bakit ako ang hinahawakan nyo? Ano? Batang Ginoo. Ang inyong gintong card. Pakitago ng mabuti. Manager, sabi ni Sun Xiao kanina. Lumayas daw ako. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Batang Ginoo, kung ano ang sabihin nyo, iyon ang gagawin namin. Kung gayon, lumayas ka. Kayo, dahan-dahan lang. Kailangang magmukhang natural ang paggulong ni Sun Xiao. Narinig nyo ba? Kailangang magmukhang natural ang paggulong ni Sun Xiao. CJ, sige, CJ. Gugulong na ako. Bata, humanda ka sa akin. Hindi pa tayo tapos. Naihain na ang mga pagkain. Mga panauhin, kain na po kayo. Ang kapal talaga ng mukha ng babaeng ito. Nagawa pang magpanggap na walang nangyari. Gugulong ka ba ng kusa? O tatawag ako ng tao para tulungan kang gumulong? Lin Feng, huwag kang masyadong mayabang. Ang utang na ito ay sisingilin ko rin sa huli.
Nababalot ng kasamaan ang babaeng ito. Bulok na ang kanyang karma. Hindi magtatagal. Ay pagbabayaran din niya ang kasamaan niya. Matalik kong kaibigan si Lana. Bakit ka? Xiaoxian. Makinig ka sa akin. Ikaw, huwag kang masyadong lumapit. Sa Malana na iyon, masama ang ugali niya. Iyong sunyang kanina, ay tinawag niya. Gamit ang dahilan na magbabanyo siya. Pero hindi ka dapat. Naging ganoon kadiretsahan. Ginalit mo ang lahat ng tao. Eh ano kung magalit sila? Tayong dalawa na lang ang natira. Hindi ba't mas maganda iyon? Pagkatapos nating kumain dito, mamasyal naman tayo. Sa gabi, manood tayo ng scene. Lin Feng, umalis na ba ang halimaw? Hindi pa. Nandyan na siya. Kumapit ka ng mahigpit sa akin. Mama, anong ginagawa ng kuya at ate doon? Manood ka ng maayos ng scene. Huwag kang tumingin doon. Ang bahong lalaking ito. Pinahiya ako. Si Lin Feng iyon sa unahan, hindi ba? Ikaw ay... Bagaman ang aking antas ay bumagsak sa ikalawang antas. Pero nabuo na ang key shield. Napakahusay nito. Ang invisible key shield na ito. Mula noon hanggang ngayon. Bukod sa akin. Tanging ang lumikha ng 9 changes tiyangang art na eksperto. Ang nakagawa nito. Si ikatlong Shinyang ay nagbigay sa akin ng sobrang daming tunay na wood energy. Matapos bumagsak ang cultivation ko sa unang antas. Na naging sanhi ng koma. Pero mabuti na lang. Naroon pa rin ang pundasyon. Shinyang, nagawa ko na. Napakahusay. Pero, naging dahilan ito ng pagkawala ng cultivation mo. Hindi ko alam kung kailan mo ito mababawi. Kung nakakaramdam ka ng pagkakasala, pumasok ka sa kumpanya ko bukas. Tulungan mo akong kumita para mabayaran ang lugi ko ngayong gabi. Ikatlong Shinyang. Siya nga pala ikatlong Shinyang. Kung alalayan na kita pabalik para makapagpahinga. Sa ganitong paraan, ngayong gabi, yayakapin kitang matulog, gaya noong bata pa ako. Noong yayakap mo akong matulog. Gusto mo talagang madisiplina, ano? Ikatlong Shinyang, huwag ka nang mahiya. Kung hindi ka matutulog sa kwarto, saan ka pa matutulog? Minamaliit mo ba ang iyong ikatlong Shinyang? Sa ilalim ng pangalan ko, may 3 unit at 1 villa. Dito ka tumira. Doon ako sa mas maganda. Siya nga pala, karaniwan akong nakatira dito. Sa master bedroom. Nandoon ang mga damit panloob ko. Bawal kang matulog sa master bedroom. Naintindihan mo ba? Ikatlong Shinyang. Sa totoo lang, mayroon akong hindi masabing sakit. Anong nangyari? Noon kasi, namuhay ako sa probinsya. Hindi maayos ang pagkain. At tulog. Kaya ang tiyan ko ay napinsala. Ngayon, hindi ako makakain ng matigas na kanin. Malambot na kanin lang ang kaya ko. Kaya, ikatlong Shinyang, Presidente, nakikiusap ako sa iyo. Pwede bang sustentuhan mo ako? Hindi ako hihingi ng marami. Sa isang buwan, 3 milyon lang. Ikatlong Shinyang, huwag ka nang magalit. Kanina, nagbibiro lang ako. Alalayan mo ako pababa. Bukas, pumasok ka sa kumpanya. Isisend ko na lang ang address. CJ,
Sus. Lingerie. Hindi sinabi sa akin ni ikatlong Xiniang na kumpanya ng lingerie ito. Isang malaking lalaki na tulad ko. Magbebebenta ng lingerie. Niloko ako ni ikatlong Xiniang ah. Hayaan na nga. Walang tao. Hindi rin ako makakapasok. Maghahanap na lang ako ng makakainan. Ang ganito kalaking palapag ay kumpanya lahat ni ikatlong Xiniang. Ang galing. Bakit ka nagmamadali? Halika na. Huwag. Napakatindi. Gusto ko pa sanang humanap ng pagkakataon. Naturuan ng leksyon ang baboy na ito. Hindi ko akalain na mahuhuli ko siya. May hawak na ako laban sa tabatsoy na iyon. Bata, ibigay mo sa akin ang mga litrato. Ayaw kitang pahirapan. Nakita mo naman ang lahat kanina, di ba? Anong mga litrato? Bata, nagmaang-maangan ka pa. Naniniwala ka bang tatawag ako ng tao? Para turuan ka ng leksyon ngayon din. Huwag mong ipahiya ang sarili mo. Señorita Wei, nakalimutan mo na ba kahapon kung paano napinsala ang kamay mo? Sige, lapit kayo. Ang mga ganitong bagay kapag kumalat, sandali lang ang itatagal. Tama ang sinabi niya. Wala ring silbi kung iisipin lang nating ligpitin siya. Kailangan kong makuha ang cellphone na iyon. Anong gusto mong mangyari? Señorita Wei, huwag kang magmadali. Wala naman akong sinabing hindi ko ibibigay sa iyo. Ako kasi, bagong dating lang sa Jiangning. Gipit ako ngayon. Sa pera. Kung si Señorita Wei ay magiging bukas palad, ang mga litratong ito, natural, ay babalik sa mga kamay mo. Magbigay ka ng presyo. Isang piraso. Titingnan ko. Kanina, hindi ko sadyang nabuksan ang burst mode. Sa kabuuan, 62 piraso. 620. Ang tagal ko ring inipon iyon ah. Ibigay mo ang account number. Dadalhan kita ng pera. Na-transfer na. Pwede nang burahin ang mga litrato. Ang cellphone na ito ay ibibigay ko na kay Señorita Wei para hindi mo sabihing inupload ko sa cloud pagkatapos. Tayo ay mga negosyante. Mahalaga ang integridad. Umaasa pa ako na makakatrabaho ko si Señorita Wei sa hinaharap. Bata, humanda ka sa akin. Ang bagay na ito ay hindi pa tapos. Hindi nga siya nagkamali. Gamit ang isa pang cellphone. Kumuha ako ng video. Ang bagay na ito ay talagang hindi pa tapos. Mababa na ang battery ng cellphone ko. Hello.
Ang charger mo, pwede ko bang mahiram? Diyos ko, ang gwapo. Ang opa na ito, regalo ba siya sa akin ng langit? Ito oh. Salamat. Dito. Wala naman sigurong nakaupo. Wala. Ang buong opisina ay isang layout na humihigop ng malas at ginagawa itong yaman. Ang pintuan ng opisinang ito ay orihinal na malas na pinto. Pero sakto, may 2 batong leon na ginagawang yaman ang malas. Ang pwesto ko naman. Ako si Lin Feng. Simula ngayon, dito na ako upo. Bawal dyan. Lumipat ka na lang ng upuan. Bakit? Ayaw mo ba akong paupuin dito? Para rin naman sa kabutihan mo. Napakamalas ng pwestong iyan. Ang mga nakaupo dyan noon ay puro na pahamak. Tama. Ang malas na enerhiya ay pupunta sa ina posisyon. At dito iyon. Malas ang pwestong ito. Pero, ako ay may hard fight na kapalaran. Ang malas na ito ay saktong magpapalakas sa akin. Punong-puno ako ng positibong enerhiya. Hindi ako takot. Zheng Shu ang pangalan mo. Ang ganda ng pangalan. Talaga ba? Ang kapalaran kong ito ay kinwenta noon ni Ikapitong Shinyang. Para sa akin, sabi ni Unang Shinyang, ang edad ni Ikapitong Shinyang ay mananatiling 23 taong gulang. Mayroon bang tao na hindi nagbabago ang edad? Ang Ikapitong Shinyang ko, isa kaya siyang immortal? Shu, tuwing buwan, kapag dinadatnan ka, hindi ba ang tiyan mo ay sobrang sumasakit at saka nanlalamig ang mga kamay at paa mo? Minsan ay nilalagnat ka pa. Ikaw, paano mo nalaman? Doktor ako. Ang mga sakit mo sa katawan ay dahil ba noong bata ka, madalas kang magutom at giniginaw? Paano niya nalaman ang lahat ng iyon? Talagang hindi maganda ang kalagayan ng pamilya ko. Ngayon, kami na lang ni Lola ang magkasama. Ang mga sakit mo sa katawan ay kailangang maagapan ng maayos. Kung hindi sa hinaharap, malaki ang posibilidad na hindi ka magkakaanak. Paano ba ito gagamutin? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang sakit na hindi gagaling. Pero, nagpatingin na ako sa maraming doktor. Wala silang nagawa. At saka, walang talab ang gamot. Ganito, Shu, pagkatapos ng trabaho mo ngayon, pumunta ka sa butika, bumili ka ng sanki at safflower. Iuwi mo, ibabad mo ang paa mo sa mainit na tubig kasama ang mga iyon. Gawin mo ng 1 linggo. Ganoon lang ba ay pwede na? Tanga! Anong iniisip mo? Paghahanda pa lang iyon para sa gamutan. Magbabad ka muna ng paa sa loob ng 1 linggo. Sa kalagitnaan, aayusin ko ang daloy ng enerhiya sa katawan mo. At sa huli ay saka kita tuturukan ng karayom. Para ang pinakaugat ng sakit ay tuluyang matanggal. Kung ganoon, ang mga iyon, siguro ay mahal. Mahal. Hindi kahit sino ay kayang kunin ang serbisyo ko. Sabi na nga ba, hindi afford ng mahihirap magpagamot. Kapag bumuti na ang pakiramdam ni Lola, at may naipon na ako sa kanalang siguro. Ang mga taong kayang kumuha sa akin. Una, kailangan kong makita ang kabutihan mo, konsensya, at saka, 1 buwang almusal na galing sa puso. Mga sir na inspektor, tingnan niyo oh, gusto niyang samantalahin ang pagkakataon para ligpitin si Papa. Hulihin niyo siya dali. Nanggagamot siya. Huwag kayong manggulo. Anong nanggagamot? Malinaw na nakita niyang si Papa ay pwede pang maligtas. Kaya lumapit siya para asikasuhin ito.
Mga sir na inspektor. Hulihin niyo siya dali. Nga. Tingnan mo may apoy sa kamay niya. Ang tagal na pero hindi siya napapaso. Baka mahikaitim yan. Nga. Pakiusap huwag kayong manggulo. Tingnan nyo. Nilagyan niya ng glue worm si Papa. Siya ang nagpahamak kay Papa. Papa, gising ka na talaga. Doktor, maraming salamat sa iyo kanina. Kaibigan, mali ka ng pinasalamatan. Hindi ako ang nagligtas sa iyo kanina. Kundi siya. Munting kapatid, salamat sa pagsagip sa buhay ko. Ako si Chen Feng. Hindi ko alam kung anong itatawag sa iyo. Ako si Lin Feng. Itinadhana sa mga pangalan natin. Parehong may Feng. Kanina, ang anak ko, maraming naging kasalanan. Bata pa siya, at mainitin ang ulo. Munting kapatid, huwag kang magagalit. Pagpasensyahan mo na. Lan humingi ka ng tawad sa benefactor. Patawad, dahil ligtas naman siya. Mauuna na kami. Salamat sa inyong dalawa. Munting kapatid, ito ay 3 milyon. Munting regalo mula sa akin. Tanggapin mo sana. Kuya, ang panggagamot ko ay hindi para sa pera. Bilang manggagamot, tumutulong ako kung kaya. Tingnan mo nga naman, naging materyoso ako. Ito ang calling card ko. Munting kapatid, tanggapin mo ito. Dito sa lungsod ng Jiangning, may mga kilala akong kapatid. Kapag nagkataon, at nakita nila ito, siguradong, bibigyan ka nila ng respeto. Kung ganoon ang regalo ni Kuya, ay tatanggapin ko na. Ang masamang enerhiyang iyon, ay hindi madaling tanggalin. Ang noo ni Kuya, ay nagsisimula ng mangitim. Kuya, magkasundo tayo. Kapag may oras ka, magkape tayo. Sige, sige. Munting kapatid, iginagalang mo pala ang isang tulad ko. Pahiram ng ballpen mo. Inilagay ko ang aking enerhiya sa card na ito kanina. Maililigtas nito ang buhay ni Kuya. Kuya, ang card na ito, pakiusap, dalhin mo lagi. Ang munting kapatid na ito, siguro ay may nakita sa katawan ko. Ang bagay na ito ay hindi ko ihihiwalay sa akin. Maraming salamat. Aalis na kami. Yaya, napagod ka ngayon. Sinamahan mo akong mag-ikot. Nagkaroon pa ng ganoong gulo. Pagod ka na siguro. Ihahatid na kita para makapagpahinga. Sa commercial street ng Puny Group, ay walang produkto ng Su Group. Kailangang maghanda ng mga gamit. Pupuntahan ko si Shui Hanlian. Ikatlong Shiniang, huwag mong sabihing mag-aasawa ka na. Naghanda ka pa ng ganito karaming dote. Ikaw talagang bata ka. Wala ka talagang modo. Siya nga pala. Ikatlong Shiniang, huwag ka nang magalit. Kanina, binibiro lang naman kita. Kapag nagbiro ka pa ng ganyan, baka hindi na kita pansinin. Ano? Noong pinagaling ka ni Master. Nambola lang siya. Pinatawag ka niya ng asawa. Pero sineryoso mo naman. Sa totoo lang, pwede ka namang mag-asawa ulit. Tingnan mo ako. Ayos din naman ako ah. Kung pwede. Ang mga nanliligaw sa akin ay abot na hanggang bunganga ng ilog ng Jiangning. Huwag kang ang ingiti-ngiti dyan. Maupo ka. May sasabihin ako sa iyo ngayon. CJ. Ikatlong Shiniang. Sabihin mo na, ikaw talagang bata ka. Unang araw mo pa lang sa kumpanya. Kinalaban mo agad si Huang Yan. Ganito, bukas, mag-aayos ako ng salo-salo. Ililibre ko silang lahat ng kain. Para matapos na ang gulong ito. Ikatlong Shiniang. Alam mo kung anong klaseng tao si Huang Yan. Alam na alam mo iyan. Magagarantiya mo ba na hindi na niya ako titirahin sa susunod? Huwag kang mag-alala. Alam ko, nag-aalala ka, na maapektuhan ang interes ng kumpanya. Alam ko ang ginagawa ko. Mabuti kung naisip mo iyan. Ngayon, hindi maganda ang lagay ni Lolo. Kapag bumagsak ang kita ng kumpanya, malaki ang posibilidad na matanggal ako sa pwesto. Kapag nangyari iyon, ang ikatlong Shiniang mo, ay baka mag-asawa na talaga. Ikatlong Shiniang, kung ganun, pagtiyagaan mo na lang ako. Kunin mo na ang ipon mo.
Ngayong gabi, magtanan na tayo. Wala ka talagang utang na loob. Ang iyong ikatlong Xiniang ay inaapi na ng ganito. Hindi ka ba pwedeng magseryoso? Bakit naman hindi kita tutulungan ikatlong Xiniang? Basta kailangan mo ako. Kahit suungin ko pa ang apoy at tubig, kahit alien pa sa langit, ay hulihin ko para sa iyo. Tama na iyan. Bukas, samahan mo akong dalawin si Lolo. Ang lagay niya ay palala ng palala. Kahit ang gamot na ipinadala ng unang Xiniang mo ay hindi na tumatalab. Hindi nga biro iyan. Bukas ng hapon, sasamahan kita sa lumang bahay ng pamilya Su. Pakiusap naman. Ilagay mo na ang maleta sa sasakyan. Pagkatapos ay pwede mo nang kunin ang singsing mo. Kapag nasa labas nagtatrabaho na parang kalabaw. Pagdating sa bahay alipin pa rin. Sige po. Lin Feng, nandyan ka na pala. Mag-almusal ka. Kagabi binuhat ko ang mga gamit ni ikatlong Xiniang. Tapos nagluto pa ako ng gamot ng 2 oras. Nakakaantok. Shu, ang siopao na ito ay napakalaki, napakaputi, at napakalambot. Ang sarap. Anong napakalaki? Napakaputi, at napakalambot. Binili ko lang iyan malapit sa amin. Sa weekend, gusto mo bang pumunta sa amin para kumain ng siopao? Pwede. Siya nga pala. Shu, kagabi sinunod mo ba ang bilin ko na magbabad ng paa? Epektibo siya. Salamat Lin Feng. Wala iyon. Sa mga susunod na araw, ipagpatuloy mo lang ang pagbababad. Maliwanag ba? Ang ganda ng buhok mo. Parang seda. Magseryoso ka nga. Nabalitaan ko sa kliyente ko. Si Manager Huang. Ngayon, sinabihan niya ang lahat ng distributors na bawal makipagtulungan sa iyo. At saka, nakakuha na siya ng malaking deal. Alam ko na. Ang bilis ng kilos niya. Teka, Lin Feng, bakit parang hindi ka nag-aalala? Kung mag-aalala ba ako, ititigil na niya ba? Ito kunin mo. Iyan. Isa iyan sa mga distributors ko. Kontakin mo siya. Siguradong makikipagtulungan siya sa iyo. Tanga ka talaga. Tiwala ako sa sarili ko. Kunin mo na iyan pabalik. Kapag nalaman ni Huang yan na tinutulungan mo ako, paniguradong, guguluhin ka na naman niya. Nakakainis ka naman. Lagi mo na lang akong pinipitik sa ulo. Mababobo na ako niyan eh. Kahapon ang Commercial Street, na pag-aari ng Puny Group, ay walang kahit isang tindahan na may produkto ng Su Group. Kung makakapasok sa Puny Group, panalo na rin. Magbaba ka ng utos. Kaunti na lang ang stock sa bodega ngayong buwan. Sabihin sa lahat na ilabas na agad ang mga produkto. Manager, siya nga pala. Sabihin mo sa kanila, sino mang maglakas loob na magsalita kay Lin Feng. Nang kahit isang salita, sisiguraduhin kong ngayong buwan ay magugutom sila. Ek, ilang araw lang tayong hindi nagkita. Lalo kang gumanda ah. Mabola ka talaga. Ek, ngayon, kamusta na ang pakiramdam mo? Ayos naman ako. Kaso itong peklat sa binti ko, mukhang habang buhay ko nang dadalhin. Nagkataon naman. Sakto, meron akong cream na pantanggal ng peklat. Kapag ginamit mo sigurado akong gagaling iyan. Kapatid, hindi ka ba nagbibiro? Nagtanong na ako sa maraming sikat na doktor. Masyadong mahaba ang peklat na ito. Kahit anong paraan, mahirap nang tanggalin ng tuluyan. Ek, hindi kita binibiro. Kapag hindi tumalab ang gamot ko, parurusahan ko ang sarili ko ng peklat, nakatulad ng sa iyo. Ang pagpunta mo ngayon ay may ibang dahilan, di ba? Hindi na natin kailangan magpaligoy-ligoy. Sabihin mo na. Ganito kasi iyon. Ek, kahapon noong nag-ikot ako sa mall. Nakita ko na sa mall ng Puny Group ay walang mga produkto ng Su Group. Gusto ko sanang makipagtulungan ka sa Su Group. Impossible. Noon kinuha ni Suksialan ang department manager ko na si Huang Yan. Tinanggay ni Huang Yan ang lahat ng distributors na nagdulot ng malaking lugi sa kumpanya. Hindi na kami makikipagtulungan sa kanila. Kaya pala si Huang Yan ay dating tao mo ate. Kapatid, kilala mo si Huang Yan. Kaya naman pala, kung hindi dahil sa kanya, ang isang lalaking tulad ko ay hindi naman mag-ikot ng matagal sa bilihan ng lingerie.
Kaya nagbebenta ka ng lingerie para kay Suksyalan. Inaapi ka ni Huang Yan. Hanapin mo si Suksyalan. Anong magagawa ko? Si Huang Yan. Kontrolado niya ang kumpanya. Nang husto, nahihirapan din si ikatlong Xinjiang. Kaya, lakas loob na akong pumunta dito kay ate. Matindi ang alitan namin ng Su-group. Imposibleng dahil lang sa isang salita mo, ay makipagtulungan ako ulit sa kanila. Pero, kung dito ka magtatrabaho sa akin, pwede kong pag-isipan. Sa sinabi mong iyan, parang ang liit naman ng pananaw mo. Ang negosyo ay parang gera. Walang permanenteng kaaway. Permanenteng interes lang. CJ, tutalo sinabi na rin naman ni kapatid. Basta maigarantiya mo na sa susunod na 3 taon. Ang net profit ng Pini Group ay aabot ng 600 milyon. Makikipagtulungan ako sa Su-group. Anong masasabi mo? Bibigyan kita ng taunang sahod na 20 milyon. Basta gusto mo, pwede kang pumunta agad. Sa Puni Group, ilang taon na ang nakakaraan. Kinuha ni Suksyalan ang tao niya. Ngayon, ako naman ang kinukuha niya. Ang lupit mo. Pagdating, gusto mo na akong pagtrabahuhin. Sa Puni Group. Pero, wala akong alam sa negosyo. Sa ngayon, hindi pa ako makakasa iyo. Ang batang ito ay kalmado. Hayaan na. Kahit paano may nalaman ako. Oras na. Pupuntahan ko si ikatlong Xinjiang. Sasama ako sa lumang bahay ng pamilya Su. Para tingnan ang lolo niya. Uwi muna ako para pag-isipan. Isusuot ko po sa inyo. Pakitang taong pagmamalasakit. Lolo, kamusta po kayo? Sialan, nandito ka na pala. Noon ipinilit ni Mang Su na ibigay ang mga kumpanya ni Mingi kay Suksyalan at ibinigay pa ang pwesto ng presidente. Isang batang babae. Talaga bang mamamana niya ang ari-arian? Alam ko pong masama ang pakiramdam niyo. Kaya tinawagan ko si Dr. Zuo. Huwag na kayong mag-alala, Mang Su. Ang magamot kayo ay isang karangalan para sa akin. Kukuha muna ako ng pulso niyo. Ang sintomas ni Mang Su, sa tingin pa lang, ay makikita na ang galing ni Zhou Jinsheng ay masyadong mababa base sa pulso. Ang sakit niyo ay may kinalaman sa dati niyong pinsala. Ginagawa niyo pa rin ba ang konserbatibong gamutan? Ang mga bagay na ito, kailangan pa ba ng pagpulso? Sa tingin pa lang sa mukha, dapat alam mo na ang detalye. Bata, sino ka? May mali ba sa sinabi ko? Ako ay hamak lamang. Nagaling probinsya, doktor sa baryo. Hindi na mahalaga ang pangalan. Nakita ko lang na ang diagnosis ni Ginoong Zuo ay may kakulangan. Nagpapaalala lang. Sialan, empleyado mo ba ito? Bakit hindi mo dinidisiplina? Anong kinalaman ni Bosso dito? Tulad ni Ginang, nang bibintang agad ng walang basehan. Iyan ang walang modo. Ikaw. Lin Feng. Sialan, hindi sa pinapagalitan kita. Masyado mo kasing pinagbibigyan ang mga tauhan mo. Hayaang ang ibang tao ay mawalan ng lugar. Tama na iyan. Lagi niyo na lang sinisita ang bata. Lolo, Mang Su, gagamutin ko muna kayo. Saka ko kayo reresetahan ng gamot. Ang sitwasyong ito, baka gawa ito ng walang kwentang doktor, na nanggagamot ng walang lisensya. Mukhang may mapupunta sa langit na tao. Lapastangan, ang mangmang na batang ito. Palayasin niyo siya. Kapag ipinagpatuloy ng peking doktor na ito ang panggagamot, talagang katapusan na ni Mang Su. Ginoong Zuo, huwag mo siyang intindihin. Ituloy mo ang pagtusok. Gusto lang niyang ipahamak si Mang Su. Lolo. Dr. Zhu, anong nangyayari? Bakit ganito? Wala ng pulso. Talagang, iniligpit niya si Mang Su sa gamutan. Pulisya ba ito? Dito sa villa ng pamilya Su, may isang doktor na walang lisensya na naggamot kay Mang Su at napapunta sa langit niya ito. Sinong nagsabing tumawag ka ng pulis? Nananakit ng complainant. Hindi kaya. Kasabwat ka rin.
Sa labas ng katawan, ay walang nakikitang pinsala. Sa ngayon, ang lahat ng dahilan ay dahil sa mga karayom na pilak sa katawan ni Mang Su. Kuya at ate, plano nyo ito ano? Magligpit ng ama para sa mana. Wala kayong mga konsensya. Sir na inspektor, wala akong kasalanan. Ang aking ama ay iniligpit ng aking kuya at ate. Sinungaling. Si Zhou Jinsheng ay ang nangungunang doktor sa Jiangning. Sinisiraan nyo kami. Ano ba ang motibo nyo? Magtalo lang kayo. Bagaman wala ng pulso si Mang Su. Ang kamalayan niya ay naririnig pa ang mga nangyayari sa labas. Hayaan niyong marinig ni Mang Su ang mga ugali nyo. Siya ba si Zhou Jinsheng? Hindi ako. Hindi ako si Zhou Jinsheng. Sir na inspektor, ang aking kuya at ate, para sa mana, ay kumuha kung saan-saan nang magpapanggap na Zhou Jinsheng at iniligpit ang aking ama. Dalhin lahat para kunan ng salaysay. Sandali. Teka lang. Si Mang Su ay maililigtas pa. Impossible. Nasa langit na ang matanda. Kung mabubuhay ang matanda, ang pamilya ni kuya ay hindi makakasuhan. Mawawala ang mana ko. Munting kapatid, pasensya na kanina. Tulungan mo kami. Kung may paraan ka, gawin mo na ngayon. Ikatlong Xiniang, huwag ka nang umiyak. Si Mang Su ay hindi mapapahamak. Ginamit ko kanina ang Tiangang Key para protektahan ang energy center ni Mang Su. Ngayon bubuksan ko ang mga Ako Points. Siguradong, maililigtas pa ang buhay niya. Normal ang tibok ng puso. Gumagalaw ang mata. Isa itong medikal na milagro. Isa itong medikal na milagro. Lolo, gising na kayo lolo. Ayos na. Binata, ikaw ang nagligtas sa akin. Ako nga. Tungkulin lang ng isang manggagamot. 20 taon na ang nakalipas. Noong ginamot ako, ni Kingshan, may kasama, siyang babae. Sinabi niyang sa buong buhay ko, ay mapupunta sa langit ako ng 2 beses. Hindi ko akalain, na ngayon, magkakatotoo iyon. Noong 20 taon na ang nakakaraan. Siguro ay ang ikapitong Xiniang nakasama ng master ko. Noon ang master ko ay naglakbay sa Jiangning. Nakaranas ng salot. Ang kasama niya noon ay si ikapitong Xiniang. Ikaw ang estudyante ni Kingshan. Tagahawak ng sinaunang tala. Tagapagmana ni Fuxi. Bumubuhay ng nasa langit. Nagbabalik ng laman sa buto. Isa ka palang tagapagmana ng lahi ni Fuxi. Ang kakayahan ko sa panggagamot kumpara sa kanya ay walang-wala. Mang Su, ang mga tao sa paligid mo at ang daan sa hinaharap ay dapat malinaw na sa iyo ngayon. Malinaw na malinaw. Ang matandang buto kong ito ay matanda na. Wala nang silbi. Dahan-dahan lang. Hindi kailangang magmadali. Ang mga gamot na ginawa ng Xiniang ko ay ituloy mo lang inumin. Sa ngayon, iyon na lang ang tanging gamot mo. Kayo, lumabas muna kayong lahat. Gusto kong makausap ang batang kaibigan ko. Nang sarilinan, lumabas ka na rin. Kaibigan, ang katawan kong ito, gaano pa kaya itatagal? 3 buwan. Kung sweswertihin, aabot ng 4 na buwan. Alam ko na. Nakikiusap ako sa iyo. Tulungan mo sana sila. Sa mga buwang ito, aayusin ko ang lahat para sa kanya. Mukhang si Mang Su ay desidido ng si ikatlong Xiniang ang magmana ng negosyo.
Binata, iniligtas mo ang buhay ko. Hindi pa kita nababayaran sa panggagamot mo. Sabihin mo lang kung magkano. Kahit pa lahat ng ari-arian ko, ay handa kong ibigay sa iyo. Mang Su, doktor lang siya sa baryo. Bigyan mo lang ng milyon. Sapat na iyon para maging mayaman siya habang buhay. Kapag binigyan mo siya ng sobra, ipapahamak mo lang siya. Ano? Ang buhay ng iyong ama, ay milyon lang ba ang halaga? Ang kapatid na ito, ay may pambihirang galing sa panggagamot. Ang magamot niya kayo, ay swerte ng pamilya Su. Kung ganoon Mang Su, tutalo na sabi niyo na rin lang. Ang gusto ko ay, ang batong Tianhuang. Kaninang pag-akyat ko, pakiramdam ko, ay may koneksyon ako sa batong iyon. Sana ay mapagbigyan ako ni Mang Su. Ikaw talagang bata ka. Hindi ka man lang nahiya. Iyon ang aking pinakapaboritong koleksyon. Hayaan na nga. Ang batong Tianhuang na ito, ay ibibigay ko na sa iyo. Kunin ang batong Tianhuang. Kung ganoon, maraming salamat Mang Su. Nakakapagod naman. Pagod ka pa niyan. Ginalaw mo lang naman ang mga daliri mo. Tapos nakuha mo na ang pinakapaboritong koleksyon ni Lolo. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin ay tadhana ito. Ang panlasa ko at ni Mang Su ay iisa. Kaya masaya rin ang matanda. Lin Feng, mayroon akong bagay na gustong sabihin sa iyo. Ikatlong Xiniang, sabihin mo, ngayong hapon, ipinagbilin sa akin ni Lolo na ako ang magiging tagapagmana ng pamilya Su. Pero natatakot ako. Natatakot ako na masaktan ang dalawang tito. Natatakot ako na baka hindi sapat ang kakayahan ko. Mabigo ko ang tiwala ni Lolo at ang pamilya Su ay bumagsak. Ikatlong Xiniang, sa lagay mong iyan, nakatali na ang mga kamay at paa mo. Ang pinakamadaling magsakripisyo ay ikaw rin. Ikatlong Xiniang, kung wala kang kakayahan, si Mang Su ba ay gagawin kang tagapagmana. At saka, sa tabi mo, hindi ba nandito naman ako para tulungan ka? Sa totoo lang, namimiss ko rin ang buhay sa Qingyuan Village. Araw-araw kasama ang unang Xiniang at ikalawang Xiniang mo. Naglalaro ng baraha. Kapag natatalo, dinidisiplina ang puwet mo pampawala ng inis. Kaya pala noong bata ako, naturuan ng leksyon ako sa inyo. Akala ko talaga may mali akong nagawa. Ikatlong Xiniang, sa totoo lang, pwede mo rin namang baguhin ang pamumuhay mo. Anong klaseng pamumuhay? Puntahan mo si Mang Su. Humingi ka ng mana. Magtanan tayo. Bumalik sa Qingyuan Village. Ipagpatuloy natin. Kasama ang mga Xiniang. Maglaro ng baraha. Sa pagkakataong ito, didisiplinahin naman natin ang mga puwet nila. Ikaw talagang bata ka. Ang laman ng utak mo araw-araw ay puro kalokohan. Xiniang, Xiniang maawa ka. Aray masakit-masakit. Shu, ang ganda mo naman ngayon. Naka-black stockings ka pa. Lalong lumalakas ang dating mo. Hindi naman. Huwag ka ngang magbiro. Magseryoso ka nga. May sasabihin ako sa iyo. Ang inventaryo natin. Si Huang Yan ang namamahala buwan-buwan. Kahapon, nagsabihan na ang lahat na maglabas ng stock. Pagkatapos ng araw na ito, ang mga laman ng bodega ay baka maubos na. Kapag nangyari iyon, paano ka makakakuha ng benta? Ang Jiangning ay sentro ng tela. Ang mga malalaking pabrika ay order ng milyon-milyon. Kapag dumating ang oras, at hindi kanya binigyan ng stock, o kaya ay idinelay ang paglabas, anong gagawin mo? Ang buti na lang nandyan si Shu sa tabi ko. Kahit kailan at saan, iniisip ang kapakanan ko. Shu, nasaan ang bodega natin? Ngayong araw, gusto ko itong makita. Sa free trade zone sa labas ng bayan, maraming kumpanya ang may bodega doon. Kabisado ko ang daan. Sasamahan na kita. Mahal, nakuha na ba ang video? Wala pa sa akin ang video. Pero huwag kang mag-alala, hindi magtatagal.
Makukuha na natin ang video. Napakahalaga ng video na iyon. Kapag hindi mo nakuha, gagamit ako ng dahas. Siguradong walang problema. Pero, may isang bagay na kailangan ko ng tulong mo. Sabihin mo sa papa mo, sa kalahating buwan, huwag munang tumanggap ng order mula sa Sugroup. Ngayon ang bodega ay wala ng laman. Kapag nawala ng supply, matatalo siya sa pustahan. Kapag nangyari iyon, makukuha na natin ang video. Ang huang yan na ito, gusto talaga akong tapusin. Mukhang wala nang ang laman. Paano na ito? Yung bodega na iyon, anong laman noon? Dati iyang sa kumpanya. Noong may collaboration sa Puny Group, mga nilabas na classical lingerie. Kaso natapos ang kontrata ng 2 panig. Kaya natambak na lang at naghihintay na ma-dispose. Talagang may awa ang langit. Pwede mo bang ipakita sa akin? CJ. May sample dito. Sinong nagdisenyo nito? Ang tipid sa tela, hindi man lang nakakainit. Ang mahal pa ng benta. Pero, gusto ko ito. Siya nga pala. Shu, maihihilingin sana ako sa iyo. Ano iyon? Pwede bang isuot mo ito? Tingnan ko lang ang itsura. Nakakainis ka. Kung ayaw mo, edi huwag. Bakit mo ako dinisiplina? Ang binti mo, mas mabuti na ba? Mas mabuti na. Makakalabas na ako bukas. Napag-isipan ko na. Pwede akong pumayag sa mga kondisyon mo noon. Gusto kong ilunsad ka makailan. Ang dating klasikong lingerie ng Sugroup para ibenta sa mga sales channel ninyo. Pero, may 2 akong kondisyon. Una, kapag naabot ang target na benta, ang Puny Group ay hindi pwedeng limitahan ang kalayaan ko. Pangalawa, kailangan ko ng ganap na kapangyarihan. Ang Puny Group ay dapat makipagtulungan sa plano ko. Yung unang kondisyon, mapagbibigyan kita. Pero tungkol sa pangalawang kondisyon, kailangan mong gamitin ang plano mo para makuha ang suporta ng lahat ng shareholders. Walang problema. Pero kailangan mo ring tiyakin na hindi nila ibubunyag ang plano ko. Huwag kang mag-alala dyan. Walang magbubunyag ng plano mo. Bukas ng 9:00, pumunta ka na lang diretso sa Puny Building. Naniniwala ako kay ate. Ang mga shareholder ko ay hindi madaling pakibagayan. Huwag mong ipapahiya ang ate mo. Maniwala ka sa kapatid mo. Magkita tayo bukas ng 9:00. Sinabi na siguro ni Boss Shui ang tungkol sa araw na ito. Anong palagay ninyo? Maganda sana ang plano. Pero kung ipapatupad, hindi isang baguhan ang dapat masunod. Nga, hindi lang siya binigyan ni Boss Shui ng proteksyon. Binigyan pa siya ng posisyong vice-presidente. Malinaw na sinasabi sa atin na tumahimik na lang tayo. Gusto ko ngang makita ngayon kung paano ako makukumbinsi ng vice-presidente na ito. Tama ang sinabi ni Huang. Alam ng lahat na si Huang yan ay dating tauhan ni Huang. Ang klasikong lingerie ay ideya rin ng designer. Sa ilalim ni Huang, pagkatapos ng nangyari, naging makasalanan pa si Huang. Sa tingin ko, ngayong araw, bigyan natin ang vice-presidente na ito ng matinding leksyon. Tingnan natin ang gagawin niya. Chen, magpahayag ka naman. May nangyari sa iyo kahapon. Hanggang ngayon ba wala ka pa rin sa sarili? Kayo, mag-usap lang kayo dyan. Kapatid, gagawin ni Kuya ang lahat para tulungan ka ngayon. Pero ang kinabukasan ay talagang malabo. CJ, pwede nang simulan ang pulong. Lin Feng, simulan mo na. Sa inyong lahat, hayaan niyo muna akong magpakilala. Ako si Lin Feng. Kakaupo lang. Sana ay gabayan niyo ako mga nakatatanda. Ngayon, sisimulan ko ang aking plano. Ang ating classical lingerie. Ang plano para dito ay, una market analysis.
Pangalawa, marketing strategy. Tapos budget expenses. Ang detalyadong plano ay mukhang posible. Pero ang general manager ng channels ngayon ay si Huang Dongqiang. Kung hindi siya papayag, iyon lang ang buong nilalaman ng aking plano. Salamat sa inyo. Magpatuloy lang kayo. Kakausapin ko muna si Huang. Babalik ako agad. Hindi ako makaka-move on sa nangyari noon. Chen, mataas ang pride ko bilang si Huang Dongqiang. Ang tauhan ko ay tumakas papuntang Sugroup. Kung makikipagtulungan ako sa Sugroup ngayon, ako pa ba si Huang Dongqiang? Bumalik ka na lang. Imposibleng suportahan ko ang batang iyon. Kapatid na Huang, si Lin Feng, iniligtas niya ang buhay ko. At 2 beses pa. Tutulungan ko siya hanggang sa huli. Alam ko, si Lin Feng ngayon, gamit ang dati mong proyekto, ay kinukumbinsi ang mga shareholders na nagpapahiya sa iyo. Pero hindi mo dapat tinitingnan lang ang panlabas na anyo. Huwag kang magpahamak dahil lang sa pride mo. At saka, ang problema mo, baka matulungan ka ni Lin Feng. Kung ganoon, sabihin mo nga sa akin ang tungkol sa inyo ni Lin Feng. Wala namang hindi kayang lagpasan. Bumoto na tayong lahat. Kung ipapatupad ba ang plano ni Lin Feng? Sumasang-ayon ako sa plano ni Lin Feng. Salamat sa inyong lahat. Ngayon sisimulan ko ng ayusin ang mga gawain ng bawat departamento. Una, magpakalat ng balita sa labas. Tayo ay maglalabas ng isang klasikong lingerie. Upahan muna natin ang lahat ng outdoor billboard sa lungsod ng Jiangning. Iwan muna itong blanco sa umpisa. Tapos ay upa tayo ng maraming magagandang babae para pumunta sa Jiangning at sa lahat ng palengke sa paligid para magtanong kung pwede bang ibenta ang ating klasikong lingerie. Pagkatapos, ang ating grupo, tapusin muna ang 3 bagay na binanggit ko. Saka ko iaayos ang iba pang nilalaman. Mahinahon magsalita. Planado ang bawat hakbang. Parang isang general. Maaaring hindi ako laging nasa puny group. Ang puny group ay kailangang may taong namamahala. Kaya, gusto kong imbitahan si Huang para mamahala sa puny group. Mayroon ba kayong opinyon? Binibigyan niya talaga ako ng kapangyarihan. Gusto niyang ako mismo ang tumalo kay Huang yan. I'll restart ang plano at linisin ang aking pangalan. Suportado ko ang desisyon ng Vice Presidente. Total desidido na ang lahat. Gumagabi na rin. Tapos na ang meeting. Kapatid, huwag ka munang umalis. Sagot ko, mag-celebrate tayo ngayong gabi. Fresh ang king crab na ito. Iyang isa. Iyang pinakamalaki. Boss Huang, naghihirap ka na ba at dito ka kumakain ng mumurahing seafood? Shen Yong, isara mo ang bibig mo. Baka gusto mong disiplinahin kita. Natatakot naman ako. Ang king crab na ito, kukunin ko. Boss Shen, nakuha na kasi ang king crab na ito, ni Boss Chen. Ito ang gusto ko. Shen Yong, gusto mo ba talagang makipag-away? Pili na lang tayo ng iba. Ganyan dapat. Ang tao, dapat marunong makiramdam. Huang, huwag kang padalos-dalos. Makinig ka sa akin. Tayong mga lalaki, ang pinaka-importante ay may class. Makinig ka. Mamaya, papasayahin kita. Kapatid na Huang, huminahon ka. Walang patutunguhan. Ang pakikipag-away sa ganitong tao. Kahit anong mangyari sa huli,
Kahit sino ang manalo, talo ka pa rin. Alam ko, umorder na lang tayo ng ibang seafood. Huang, sabihin mo, sino ba iyon? Noong kinuha si Huang yan, kasama siya sa mga distributor na lumipat. Sa Su Group, ang ungas na ito, hindi lang tumakas, naghikayat pa ng ibang distributor na sumama sa kanya. Ang Peony Group, ang lugi nila noon, ay may kontribusyon siya. Tapos, nakipag-price war. Si Boss Shui sa Su Group, nawala ang ilang distributor. Pero nakalusot siya. Pagkatapos, ngayon, nagyayabang pa siya sa akin. Huang, gusto mo bang turuan ng leksyon si Shenyong nang hindi nahahalata? Kapatid na Lin, huwag mo na siyang patulan. Pagbutihin na lang natin ang plano. Kapag mayroon tayong hit product, at gusto ni Shenyong na makibahagi, mapipilitan siyang lumuhod sa harapan natin, at magmakaawa ng stock. Kuya, huwag kang mag-alala. Hindi tayo gagamit ng dahas. Gagamitin natin ang utak. Walang dadanak na ketchup. Lin Feng, sabihin mo na, basta maipaghiganti mo lang ako. Ako si Huang. Ituturing kitang kapatid habang buhay. Madali lang iyan. Si Shenyong ngayon, ay masama ang tiyan. Kanina, umorder pa ng king crab. Kukuha ako ng tao mamaya, para okupahin ang lahat ng banyo. Sa hotel na ito, tingnan natin kung makakalabas siya. Hahayaan natin siyang magtae ng walang mapaglalabasan. Ang galing mo. Chen, hintayin mo muna dito ang order. Kami ni Huang ay bababa sandali para maghanda. Sige, bilisan nyo. Mga kababayan, halika kayo dito lahat. Meron akong trabaho dito. Basta sumama kayo sa akin. Pagdating sa hotel, orderan ko agad kayo ng seafood feast. May seafood daw. Pear, yung sinabi mo, totoo ba iyan? Siyempre totoo. Pagdating doon, sundin niyo lang ang utos ko. Sinong gusto? Sumama sa akin. Tara. Kayong lahat, tumahimik muna kayo. Makinig sa akin. Ang pagkain ay na-order ko na para sa inyo. Pero ngayon, kailangan nyong pumunta sa banyo at okupahin ang lahat ng kubeta sa hotel na ito. Okupahin nyo. Kahit sino ang kumatok. Huwag kayong lalabas. Hanggat hindi ako nagpapadala ng mensahe. Sige, walang problema. Ayos na ang lahat. Pwede na. Hinihintay na lang ang palabas. Sakto, nandyan na rin ang pagkain. Kumain tayo habang nanonood. Kapatid na Lin, sa tingin mo, kailan magsisimula ang palabas? Pinakamatagal na, ang 7 minuto. Nakita ko sa mukha niya kanina. Alam kong, madalas sumakit ang tiyan niya. Nagtae siya ng malala kagabi, tapos ang alimango ay napakalamig na pagkain. Siguradong magtatae siya. Pero, ang katawan ng mokong na iyon, 2 o 3 taon na lang ang itatagal. Sa hinaharap, stomach cancer. Ang aabutin niya. Sa tingin pa lang, ang dami mo nang nalaman. Ang ganyang galing sa panggagamot, ay nakita ko lang kay Mei Wenbin. Kay Elder Mei. Ang lupit pala ng batang ito. Kapatid na Huang, anong nangyari sa iyo? Bakit tulala ka? Kain na tayo. Kapatid na Lin, mag-celebrate tayo. Pitong minuto nga. Huang, may battery pa ba ang cellphone mo? Ang sarap. Bakit ang malas ko ngayon? Walang bakanting kubeta. Simula noong inagaw ko ang king crab, bakit parang naging kakaiba ang lahat? Napakabadoy mo talaga. Kanina pumasok at lumabas siya sa napakaraming banyo, tapos tumakbo ulit palabas. Nakakatawa talaga. Mamaya, isisend ko ang mga litratong ito sa iyo.
Kailangan mo lang igalaw ang daliri mo. Ang kahihiyan mo ngayon ay maipaghihiganti na. Ayos na. Nakabawi na rin kay Huang Dongqiang ngayon. I-post sa forum para pagtawanan siya ng lahat. Isang distributor na may apelyidong Shen. Dumumi sa labas. May litrato bilang ebidensya. Sino ito? Nandyan na naman. Kapatid na Lin, sa tingin mo ano kaya ngayon? Ang itsura ni Shen Yong. Gustong-gusto ko nang makita. Ng personal. Siguro ngayon, naghahanap na siya ng pala para maghukay ng lupa at ibaon ang sarili. Sa tingin ko dito sa lungsod ng Jiangning, ay wala siyang mahahanap na lupang pagbabaunan. Mga kapatid, ang mga inayos kaninang umaga, pakiusap, pakitutukan ng mabuti, lalo na kapag ipinapatupad na sa baba. Humanap kayo ng mga taong madiskarte. Kapatid na Lin, huwag kang mag-alala. Sa bagay na ito, sisiguraduhin kong maayos. Mamayang hapon, ipapaputi ko na ang mga outdoor billboards. Kampante ako. Sa inyong dalawa, may kilala ba kayong mga modelo? Kailangan ding ayusin ang mga modelo. May brochure dito. Iuwi mo at tingnan mo. CJ, titingnan ko kung gaano karaming magagandang babae ang hawak ni Huang. Uminom ka ba ng tubig na may alkohol? Uminom ng tubig na may alkohol ako. Sa mga kaibigan ko, kahit ano pa man, hindi mo dapat isakripisyo ang kalusugan mo. Kaunti lang naman ang nainom ko. Anong kaunti? Naiinis ka ba sa akin? Kasi lagi kitang pinagsasabihan. Hindi ah. Shu, anong nangyari sa iyo? May ipis dito. Bakit ba laging may ipis dito? Kailangan ng tawagan ang building admin para maglinis. Bakit ba? Nanonood ka ng mga ganyang bagay. Bastos. Aray, masakit. Shu, bitawan mo muna ako. Sa totoo lang, ikaw sana ang gusto kong kunin. Ang katawan mo. Ang pinakabagay sa klasikong lingerie. Kaso ayaw mo namang isuot para sa akin. Kaya naghanap na lang ako ng ibang modelo. Sige, magdahilan ka pa. Ang lingerie na ito ay nangangailangan ng modelong may marangal at mapusok na dating. Ang mga ito kahit maganda, ay kulang pa rin sa dating. Pwede ang babaeng ito ah. Ang dating niya, ang katawan, at ang ngiting iyon. Xiaxuer, 28 anyos. Taas na 178 sentimetro. Pwede ito. Tatawagan ko ngayon si Huang. Kapatid, nahanap ko na ang impormasyon ni Xiaxuer. Noong makalawa, nagkaalitan sila ng agency niya, kaya nasira ang mukha niya. Wala akong mahanap na number, pero nalaman ko ang address niya. Isisend ko sa iyo. Xianco Village. Sa bandang kanluran, hindi maaabot ng taxi. Pupuntahan ko si ikatlong Xinjiang. Hindi ko alam kung bakit. Lahat ng manufacturers ay walang stock. Ang mga kailangan mo, imposible nang makuha. Hindi na kailangan ng stock. Ang Peony Group ay maglalabas ulit ng klasikong lingerie. Magbigay ka na ng presyo. Ikatlong Xinjiang, aalis ako mamayang hapon. Pwede ko bang hiramin ang kotse mo? Wala akong magagawa, kundi magsakripisyo ng kaunti. Ibebenta ko ng mura. Tinatanggap ko na ito para sa Peony Group. Pero ikatlong Xinjiang, huwag mo munang ipagsabi. Sabi sa address dito daw, luma at presko. Ang ganitong kapaligiran ay bagay na bagay sa babaeng iyon. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Ako si Lin Feng. Hinahanap ko si Xiaxuer. Gamot iyan sa paso, di ba? Ikaw si Xiaxuer. Walang ganoong tao dito. Umalis ka na.
Dahil maganda ang katawan, pwede nang mang-api ng tao. Binibining siya. Kaya ako pumunta dito. Ay para imbitahan kang maging endorser. Pwede ba tayong mag-usap? Baguhan ka lang siguro sa industriya. At ako pa talaga ang napili mong endorser. Maghanap ka na lang ng iba. Huwag mong sayangin ang oras ko. Pumunta ako dito. Para talaga sa iyo. Alam ko ang kondisyon mo. Ang sugat sa mukha mo. Kaya kong gamutin. Nagpapatawa ka ba? Nagpatingin na ako sa napakaraming eksperto. Hindi nila magamot. Ikaw pa kaya na isang bata. Anong magagawa mo? Nagmaneho ako ng 2 oras papunta dito. Kaya hindi ako nagbibiro. At saka, ano kung bata? Sinasabi ko sa iyo. Magaling ako. Kung ayaw mong maniwala, pwede nating subukan. Kung mapilit ka, ipapakita ko sa iyo ngayon. Ang mukha ko. Pero kung nagpapanggap ka lang, hindi ko tatanggalin ang belo. Para hindi ka bangungutin. Tanggalin mo. Tingnan natin. At saka, wala akong kinatatakutan. Kahit multo. Takot sa akin. Huwag kang magsisisi. Paso. At acid burn. Noon, marami ka na sigurong napuntahang doktor. Ang mga gamot nila, napigilan ang paglala. Pero naging komplikado ang sitwasyon. Ang lahat ng nagpupunta dito. Kapag tinanggal ko ang sombrero ko, sasabihin nilang pangit ako. Napakakalmado niya. Siguro, mapapagaling niya talaga ako. Paano mo nalaman? Siyempre alam ko. At saka, ang sugat sa mukha mo. Kaya kong gamutin. Talaga, kapag napagaling mo talaga ang mukha ko. Payag akong pumirma ng panghabang buhay na kontrata. Sa kumpanya nyo. Tungkol dyan. Wag naman habang buhay. Hindi iyon patas. Para sa iyo. Kasi, hindi naman ako habang buhay sa Puni Group. Hindi pwedeng gamitin ang pangalan ko. Bilang pangalan ng kumpanya. Para itali siya. Kung may tiwala ka sa akin. Sa susunod, pwede naman tayong magtulungan. Ang dating mo, at ang produkto namin. Masasabi kong, bagay na bagay. Anong kumpanya kayo? Puni Group. Payag akong makipagtulungan sa inyo. Sige, desidido na. Gagamutin muna kita. Pagkalipas ng 7 araw gagaling ka na. Saka ka mag-shooting. 7 araw. Ibig mong sabihin, mapapagaling mo ako sa loob ng 7 araw. Matagal na ang 7 araw. Kung ang sugat mo, ay maaga kong nakita. Mga 2 o 3 araw lang magaling na. Maupo ka. Makati. Masakit. Tiisin mo lang. Kahit gaano kasakit o kati. Huwag mong kakamutin. Ang galing. Pakiramdam ko. Gumagaling ang balat ko. Siyempre naman. Si May Wenbin niya. Noong nakita niya ang tekniki ko. Natulala. Sige na. Ang gamutan ngayon. Ay hanggang dito na muna. Tandaan mo. Habang nanggagamot. Bawal mabasa. Naintindihan ko. Pero, ang kontrata ko sa dati kong kumpanya ay may kalahating buwan pa bago matapos. Sa Dong An Company. Baka, makaapekto ito sa shooting natin. Sa mga araw na ito, magpahinga ka muna dito. Ako na ang bahala. Sa bagay na iyon. Nasaan ang manager nyo? Gusto ko siyang makausap. Hindi mo ba alam? Ang patakaran ng Dong An Company. Bawal ang bisita sa umaga. Lumayas ka nga. Pumasok sa Dong An Company. Gusto mo bang pumunta sa langit? Ikaw ang manager. Magbigay ka ng presyo. Ibigay mo sa akin ang kontrata ni Xiaxue. Aalis na ako. CJ, 100 milyon. Kung hindi, huwag ka nang lumabas sa pintong ito. Ang kontrata ni Xiaxue sa inyo ay kalahating buwan na lang. Kahit paano, mga 10 milyon lang ang danyos. Ihingi ka ng 100 milyon. Tingin mo ba madali akong lokohin? Boss, gagawin ba namin ang nakasanayan? O babaliin ang 2 binti? Bilang leksyon. May insurance ba kayo? Hifeng, di ba? Ano? Sa tingin mo ngayon ilang milyon? Ang halaga ng buhay mo. Anong balak mo?
Liligpitin mo ako. Hindi ka palalampasin ni Boss Chen Feng. Si Chen Feng. Bakit may ganyan ka? Siguradong ninakaw mo iyan. Para manakot. Ang pangalan ni Boss Chen ay ginagamit mo pa. Tatawagan ko si Boss ngayon din. Magandang umaga, Boss Chen. Ako si He Feng, dating tauhan ni Shanpi. Nagkita na tayo ilang taon na ang nakakaraan. Bata ni Shanpi. Anong kailangan mo, Boss Chen? Kilala mo ba ang isang nagangalang Lin Feng? Sinasabi ko sa iyo, subukan mong saktan. Ang kapatid ko, gagawin kitang abo. Boss Chen, makinig ka. Wala namang problema. Tumawag lang ako para kumpirmahin kung kilala mo ba si Lin Feng. Huwag mo akong bulahin. Gusto mo na bang pumunta sa langit? Ang kapatid ko ay pinagtripan mo. Boss Chen, hindi po totoo iyan. Hindi po talaga Boss Chen. Mabuti naman kung ganoon. Makinig ka. Ginalit mo ang kapatid ko. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa kanya ngayon din. Kapag nalaman kong sinaktan mo siya kahit kaunti, sisiguraduhin kong hindi ka nasisikatan ng araw bukas. Senyorito Lin, naging bulag ako. Patawarin niyo ako. Kapatid na Chen, anong problema? Kapatid, nasaan ka ngayon? Nasa Dong'an Company. Bakit? Alam ko na, ang may-ari ng Dong'an Company ay bata ko. Sabihin mo lang sa kanya kung may kailangan ka. CJ. Salamat, Senyorito Lin. Dalhin niyo na ang kontrata ni Xiaxue. Dito, may gagawin pa ako. Ipapakuha ko na, para kay Senyorito Lin. Dalian niyo ang kontrata. Ni Xiaxue. Boss, ito na po ang kontrata. Nandito na lahat. Mamayang hapon, pupunta ang mga taga-Puny Group para magbayad. Wala iyon. Hindi na ako hihingi ng bayad kay Senyorito Lin. Negosyo ay negosyo. Kung ano ang dapat bayaran, ay babayaran. Sabihan mo ang tauhan mo. Kwentahin ang danyos. Masusunod, Senyorito Lin. Si Shu, isang linggo na ring nagbababad ng paa. Babalik ako sa kumpanya. Titingnan ko ang lagay niya. Pwede na siyang turukan. Shu, anong iniisip mo? Iniisip ang lalaki. Kung ganoon ang lalaking iyon, ako ba iyon? Hindi ah. Mukhang, nag-assume lang pala ako. Bakit hindi na niya ako pinansin? Bakit parang hindi niya alam na nagpapakipot lang ako? Hindi man lang nahalata. Bukas ay weekend. May lakad ka ba? Pupunta ako sa inyo. Hindi ba usapan natin? Pupunta ako sa inyo para kumain ng siopao. Kung ganoon, puntahan mo ako bukas. Ang lalaking ito, may masama bang balak? Pero, bakit? Sabik na sabik akong papuntahin siya sa bahay. Hindi pwede. Pagkatapos ng trabaho pupunta na ako sa inyo. Bukas magbubukas ang tindahan ng siopao. Gusto kong bumili ng unang batch. Hindi pwede. Sa bahay, wala kang matutulugan. Bukas mo na lang ako puntahan. Shu, iniisip mo ba na masama akong tao para ito sa sakit mo? Ngayon ang epekto ng gamot ay sapat na. Kailangan ng simulan ang susunod na gamutan. Nakakainis ka. Nagiging tanga na ako sa kapipitik mo. Kung ganoon, Shu, magkasundo na tayo. Pagkatapos ng trabaho, mamamalengke tayo. Ipagluluto kita. Ang luto ko ay napakasarap. Kumpleto na ang mga putahe. Kain na. Lin Feng, ang sarap mong magluto. Uminom ka ba ng tubig na may alkohol? Uminom ng tubig na may alkohol ako. At saka, itong Chinese yam. Nakakapagpalusog ito. Bastos. Walang hiya.
Shoo! Tayo na. Anong gagawin niya? Hindi kaya. Anong iniisip mo? Bilisan mong kumain. Tuturukan pa kita ng karayom mamaya. Kain na. Buwisit na lalaki. Lagi na lang akong inaapi. Lin Feng. Shoo, pasensya na. Inaantok kasi ako kanina. Hindi ko sinasadyang. Makatulog sa kama mo. Tapos ka na bang magbabad ng paa? Shoo, hubarin mo muna ang pang-itaas mo. Mamaya, tuturukan na kita. Shoo, tumalikod ka muna sa akin. Pakakalatin ko muna ang bisa ng gamot sa katawan mo para mamaya kapag tinurukan na kita, mas magiging komportable ka. CJ. Shoo, humiga ka na. Magsisimula na akong magturo. Shoo, huwag ka namang mahiya. Bawal sumilip kung hindi papaluin kita. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ako gagawa ng kalokohan. Shoo, ang susunod na dalawang karayom, itutusok ko sa iyong Kihai Acupoint at Guanyuan Acupoint. Tiisin mo lang. Ang init sa pakiramdam ng mga ugat ko. Ang sarap sa pakiramdam. Parang nakakaantok. Hindi ko alam kung paano ako. Nakatulog kagabi. Paggising ko, bihis na ako. Maginoo naman pala siya. Ngayon, gusto ko sanang ayain si Yaxian na mag-ikot sa mall. Naging busy kasi ako kamakailan. Wala akong oras para samahan siya. Ngayong may pagkakataon na. May gagawin naman siya. Shoo, gusto mo bang sumamang mag-shopping? CJ, kung ganoon, pumunta na tayo pagkatapos kumain. Sakto, matitingnan natin kung kumusta na ang progreso ng plano ni na Kuya Chen at Kuya Huang. Ang tagal niyang naging abala. Ngayong libre na siya, hindi ko naman siya masasamahan. Hayaan na lang natin siyang sumama sa mga katrabaho niya. Nakita ko na naman ang mga babae sa kumpanya nila. Hindi sila banta sa akin. Si Lin Feng ay disenteng lalaki naman. May alam sa limitasyon. Kuya G, ang litratong ipinadala ko. Nakita mo na ba? Litrato. Anong litrato? Litrato ni Lin Feng na kasama si Wang Yaxian, na may kasamang ibang babae habang namimili. Ipadala mo ang mga litratong ito kay Wang Yaxian. Siguradong babalik siya sa iyo. Talagang tinutulungan ako ng langit. Alam ko na, ang gagawin ko pagkatapos nito. Tulungan mo akong bantayan si Lin Feng. Yung pinag-usapan natin noon. Tuloy pa rin, di ba? Walang problema. Pagkatapos nito, bibigyan kita ng 8 milyon. Salamat, Kuya Jay. Sino ito? Yaya. Ako ito. Si Ziggy. Kung wala namang importanteng sasabihin,
Huwag na tayong mag-usap. Baka maghinala pa ang fiance ko. Yaya, alam kong mabuti kang babae. Pero si Lin Feng, hindi siya mabuting lalaki. Ngayon, may kasama siyang ibang babae habang namimili. Kung ayaw mong maniwala, pwede kong ipadala sa iyo ang litrato ngayon din. Na sige na, alam ko na iyon. Ako ang nagpapunta sa kanya para humanap ng ibang babae. Ayos na ba? Kung wala nang iba, ibababa ko na ito. Ano? Ang sinabi ko, hindi mo yata naintindihan. Si Lin Feng ay nakikipaglandian sa ibang babae. Niloloko kanya. Kapatid ko ang kasama niya. Mayroon kaming pinagtutulungan. Masaya ka na ba? Ang munting cute na ito ay nangahas na kalabanin akong si Wei Ziji. Inaagaw pa ang babae ko. Tingnan mo lang kung paano kita pipilayin. Gilaw. Ako si Wei Ziji. Gusto kong ipatumba sa iyo ang isang tao. Ang banyagang ito ay hari ng mga sundalo. Noon sa gubat. Mag-isa niyang iniligpit ang isang buong team. Hindi ako naniniwalang hindi niya maililigpit ang munting cute na ito. Pwede. 1,000,000 sa isang tao. Walang problema. Ipapadala ko na ang pera ngayon. Address. Itsura. Ipadala mo mamaya. Lin Feng. Pinili mong kalabanin ako. Huwag mo akong sisihin kung hindi ako magiging mabait. Dalubhasa. At saka, ako ang pakay niya. Ang taong ito ay may masamang aura. Marami na siyang nailigpit. Mabaho. Magsalita ka. Pasensya na. Nawala ako sa sarili kanina. Umorder na tayo. Hindi kaya. Nakakita ka ng magandang babae. Huwag ka nang magalit. Hindi ito maganda. Ako lang ang pakay niya. Kasama ko pa si Shu. Baka, mapahamak siya. Shu, kanina, iyong mga lingerie sa tindahan ay maganda ang kalidad. Lalabas muna ako para tingnan. Pagkatapos mong kumain, umuwi ka na muna. Lumabas ka na. Per, kanina ka pa nakatambay dyan. Pagod na rin ang lahat. Magaling ka. Nalaman mong sinusundan kita. Si Wei Ziji ang nagpadala sa iyo. Matalino ka. Kung ganoon, kapag pumunta ka na sa langit, hanapin mo siya. Malakas ka. Mas malakas sa lahat ng nakilala ko. Ang braso ko. Sino ka ba talaga? Hindi mahalaga kung sino ako. Pero ang mga inspektor ay malalaman agad kung sino ka. Puntahan mo si Xiaxue. Bilisan ang proseso ng gamutan. Kapag handa na ang lahat, sina Wei Ziji at Huang Yan ay maghanda ng umiyak. Ang munting cute na iyon. Para sa babae, kinontak pa si Gilaw. Ang taong iyon noon ay isang mersenaryo. Ilang sino na ang iniligpit niya. Hindi mo ba alam? Huwag kang magalit. Hindi ko rin alam. Si Lin Feng, paanong agad niyang napatumba si Gilaw? Hindi ko na ulitin sa susunod. Hindi na talaga. Patawad. Tumawag na sa akin ang mga inspektor. Ang pagkakakilanlan ni Gilaw ay itinago ng pamilya Wei. Gusto mo pang magkaroon ng susunod? Sa pagkakataong ito, ako na mismo ang papasok. Xiaoxu.
Nandyan ka na pala. Nauuhaw ka ba? Ipagtitimpla kita ng tsaa. Ano? Ngayon, pwede na ba akong pumasok sa kwarto mo? Buti na lang may silbi ka. Kung hindi ay hindi kita papapasukin. Anong tinitingnan mo? Seryoso ka yata? Gabi na. Dito ka na matulog. Giant Gate Star. Left Assistant Star, Right Assistant Star. Nagsama-sama ang tatlong bituin. Sumasalamin ito sa ugat ng dragon sa ilalim ng lupa. Dragon Vein. Ito ang Dragon Vein. Ang Dragon Key ay kayang magpagaling ng lahat ng uri, ng nabubulok na laman at buto. Sewer. Ang mukha mo ay gagaling na bukas. Nandito na tayo. Nandito ang Dragon Vein. Umupo ka na agad. Hubarin mo ang jacket mo. Magsasagawa tayo ng dual cultivation. Huwag kang sumili pa. Ang init. Ang lamig din. Epektibo nga. Pero, maganda nga talaga. Bagay na bagay sa estilo ng produkto. Sa wakas, sigurado na ang tagumpay. Kaso, kawawa ka naman. Lin Feng. Sewer. Huwag kang matakot. Iuwi kita sa Jiangning. Nabalitaan kong si Binibining siya ay malala ang pagkasira ng mukha, kaya nagtago siya. Kapatid, paano mo? Siya napagaling agad. Swerte lang. Six Sewer ay mapalad na tao. Assistant, samahan mo si Binibining Suer na magsukat ng sample. Pwede na tayong mag-shooting mamayang hapon. Mas mabilis, mas maganda. Tiningnan ko sa kalsada. Karamihan ng mga mamamayan ay nakatutok na sa atin. Tagumpay ang pagpapalakas ng ingay. Ngayon, maraming kababaihan ang interesado sa produktong ilalabas natin. Mabuti naman, kapag tapos na ang advertisement, ilabas na natin agad sa merkado ang modelong ito. Kukuha na ako agad ng stock. Huang, balak kong maglabas ng 5 milyong halaga ng produkto. Para sa iyo, walang problema. Hawakan mo ang listahan. Papirmahan mo sa subgroup. Ayos na iyon. Bukas papasok na ang pera. Ikatlong Xiniang, ilalabas ko na ngayon ang batch ng klasikong lingerie. Pirmahan mo ito. Bukas, papasok na ang 5 milyon. Sa pustahan, panalo na ako. Ikatlong Xiniang, anong problema? Wala naman. Pakiramdam ko lang. Kamakailan ang cash flow ng kumpanya ay may problema. Kahit na ang mga produkto ay tuloy-tuloy na naibibenta. Pero ang cash flow ay nabawasan ng malaki. Mayroong 70 milyong nawawala. At saka, bukas, ipapatawag ni Lolo ang shareholders meeting. Hindi ako nakatulog ng maayos. Masyadong delikado ang lagay ng mga libro. Saan napunta ang 70 milyong nawawala? Saan ginamit? Nakikita kong unti-unti itong inilipat. At nitong nakaraang buwan, ay peak season ng benta. Ang mga order sa sales department ay sobrang dami at gulo. Hindi ko maayos agad. Sa tingin ko, sa loob ng kumpanya, ay may trader. Ganyan din ang palagay ko. Sino sa tingin mo, ang taong may kakayahang gumawa nito? Ay siguradong, may hawak na pera, at isang makasarili at mapanghimagsik na tao. Ang ibig mong sabihin, si Huang yan. Ikatlong Xiniang, sa ngayon, wala tayong ebidensya. Ngayon, sa pustahan, panalo na naman ako. Mas lalo siyang hindi mapapakali. Siguradong, ilalabas niya ang baho niya. Lin Feng,
Noong isang araw, iniwan mo na lang ako bigla. Hindi ko alam kung saan ka pumunta. Ngayon ka lang bumalik. Saan ka nang galing? Siyempre, nakipag-usap para sa negosyo. Tingnan mo, ang 5 milyong order na ito. Nakuha ko. Anong sinabi mo? Paano mo nakuha? Sigurado akong. Sigurado. Matagal ko nang palihim. Nakinontrol ang mga supplier. Tama. Ang dati mong boss, na si Huang Dongqiang, ay naghihintay pang. Makita kang mapahiya. Inirekomenda niya sa akin. Ang isang interesting forum. Pagkatapos kong i-upload ang video mo, subukan mong hulaan. Kung ang kalaguyo mo ay poprotektahan ka pa sa pagbili ng stock. Ang pondo ko dito ay nailipat na. Bukas, sa shareholders meeting ni Lolo, titingnan ko kung paano mo mapapabagsak si Suksialan. Anong nangyari? Bukas sa shareholders meeting, sasama ako sa iyo. Ikatlong Xiniang, sa likod ni Huang Yan, ay kasabwat si Sumingi. Hindi natin pwedeng hayaang magtagumpay siya. Sialan, sa kwenta, bakit ang laki ng nawawala? Papa, siksialan sa hinaharap, ang hahawak ng Su Group. Ngayon, nawala ng 70 milyon. Sa susunod, baka 700 milyon na ang mawala. Sialan, magpaliwanag ka. Lolo, mga shareholders, sa ngayon ang problema sa kwenta ay hindi pa ganap na malinaw. Nakikita lang namin na sa account ng sales department para sa pagbili ng stock ay may problema. Sa tingin ko, ikaw mismo ang gumamit ng pera ng kumpanya. Noong isang araw, hindi ba't nagpalit ka ng bagong sasakyan? Tito Mingi, paano mo? Nagawa akong paratangan. Iyon ay binili ko gamit ang sarili kong pera. Walang kinalaman sa pondo ng kumpanya. Suksialan, sabihin mo ng maayos kung saan napunta ang pera. Kung hindi mo masasabi, paghihinalaan ka naming nagnakaw. Na, hindi marunong mamahala ang babaeng ito. Mas mabuting pag-isipan niyo munang mabuti ang tungkol sa magiging pinuno ng ating Su Group. Ang 70 milyong ito, hindi ba inilipat sa real estate company ni Tito Mingi? Nakita kong ang Su Real Estate, ang nakuha nilang proyekto kamakailan, ay sakto na 70 milyon na nanira ka. Sa shareholders meeting, paano ka nakapasok? Guard, ilabas niyo ang batang ito. Tama na, kapatid. Ang mga sinabi mo, may ebidensya ka ba? Lolo, syempre meron. Ang Su Real Estate ay bigla na lang nagkaroon ng 70 milyon. Panlabas lang iyon. Ang totoong ebidensya ay nandito. Ang pondo ko dito ay nailipat na. Bukas sa shareholders meeting ni Lolo, titingnan ko kung paano mo mapapabagsak si Suksialan. Basta bigyan mo ako ng posisyong manager. Ang pondo ko dito ay nailipat na. Bukas sa shareholders meeting ni Lolo, titingnan ko kung paano mo mapapabagsak si Suksialan. Basta bigyan mo ako ng posisyong manager. Napakasamang tao mo. Talaga bang hindi mo matanggap ang pamamahala ni Sialan? Mahirap talagang makahanap ng tunay na pagmamahal sa mayayamang pamilya. Presidente, so tingnan nyo ang kasabwat sa loob ng kumpanya nyo para ilipat ang pondo. Tito Mingi, sa mga nakaraang taon, naging magalang ako sa inyo. Tama na, ako naman dapat ang panganay na anak sa pamilya, pero ibinigay ni Papa ang ari-arian sa isang apong babae. Kasalanan mo ito. Lin Feng, hawakan mo ang mga ebidensyang ito. Tumawag ka ng inspektor para ayusin ito. Ang kumpanya ay hindi pwedeng malugi ng ganito. Kailangang mabawi ang mga pondong ito. Ama, gawin niyo ang sinabi ni Sialan. Mula ngayon, siya na ang tanging tagapagmana ng ating pamilya Su.
Mayroon pa ba kayong tutol? Hello, sir. Pinaghihinalaan kayong nagnakaw ng pondo ng kumpanya. Sumama po kayo sa amin. Yaxian. Sa wakas tumawag ka rin. Nitong mga araw, ano bang pinagkakaabalahan mo? Buwisit kang lalaki ka. Hindi ako tatawag. Abala ako sa paghahanda para sa birthday party ni Lolo. Bukas ay 80 birthday na ni Lolo. Pupunta ka ba? Naman. Birthday ng lolo ng asawa ko. Kailangan kong bumati. Sinong asawa mo? Sige na. Pumunta ka bukas. Bukas si Wei Ziji ay siguradong sasamantalahin ang pagkakataon para magpapansin. Kailangan kong maghanda. Bukas. Uhulihin ko sila ni Huang Yan. Kapatid na Chen, malawak ang koneksyon mo sa Jiangning. Pwede mo ba akong tulungang imbestigahan? Ang dayuhan na laging nasa ilalim ng Wei Group. Yung may alias na Gilaw. Mas detalyadong impormasyon mas maganda. Bibili ulit ako ng malaking singsing. Pumunta sa pinakamalaking mall ng Peony. Bilhin ang pinakamalaking singsing nila. Magandang araw, Lolo. Ito, noong nanggamot ako sa pamilya Su, ibinigay sa akin ni Mang Su ang kayamanang ito. Ngayon, ibibigay ko sa inyo pinakamagandang Tianhuang Stone. Ang bagay na ito ay makakatulong sa kalusugan ng matandang kapatid. Ika-80 kaarawan ni Lolo. Nagbigay lang ng sirang bato. Lolo, ito ang regalo namin ng aking ama. Ang Yukian Longjing para sa inyo. Yaya, may regalo rin si Wei Xiao para sa iyo. Yaya, ito ang binili ko para sa iyo. Munting itlog ng kalapati. Tungkol sa singsing noong nakaraan. Kasalanan ko. Hindi ako nakapaghanda ng maayos. Ngayong pagkakataon, tanggapin mo bilang paumanhin. Ito ay limitadong edisyon ng Peony Building. Nagkakahalaga ng ilang milyon. Si Wei Xiao talaga, para mapangiti ang magandang binibini. Gumastos ng malaki. Paumanhin. May kasunduan na kami ni Lin Feng. Hindi ko matatanggap yan. Yaya, napakasinsero ni Wei Xiao. Ang iyong fiance, parang walang inihanda. Hindi ko kailangan ang inihanda niya. Malaking singsing na. Pero, kami ni Yaya ay may kasunduan na. At para sa kanya, pinananatili ko ang aking sarili. Tapat ako. Wei Xiao. Kaya ko ring gawin yan. Seryoso ka ba? Ano ito? Nasa langit na. Sa pag-aasikaso kay Gilaw nitong mga nakaraang araw, nakalimutan ko ang bagay na ito. Inedit na video lang iyan. Sinisiraan niya ako. Yaxian, huwag na huwag. Kang maniniwala sa kanya. Ang kalaguyo mong si Huang Yan ay naghihintay na sa istasyon ng pulis. Kung totoo o hindi, malalaman kapag dumating ang inspektor. Ang taksil na grupong tulad ninyo. Ang pamilya Wang. Hinding-hindi. Makikipag-ugnayan o makikipagkasundo sa inyo. Nambibintang ka. Apo. Taksil na grupo. Paano mo nasabi iyan? Noong nakaraan. Noong nagpunta ako sa Commercial Street para mag-inspeksyon, tinangka akong ligpitin ng isang mersenaryo. Ay narito. Ang dayuhang ito ay nagligpit na noon. Pero ngayon, nandito siya sa pamilya Wei. Binigyan siya ng Wei Group ng bagong pagkakakilanlan para kumilos ng palihim. Ang taksil na ito ay gustong pakasalan ang apo ko. Ambisyoso, Wei Ziji. Pinaghihinalaan kang nagpoprotekta sa mga rebeldeng puwersa. Sumama ka sa amin. Ikaw rin. Pinaghihinalaan kang nakikipagsabuatan sa mga rebeldeng puwersa. Sumama ka sa amin. Niloko niya lang ako. Wala akong alam kung anong puwersa ang pinoprotektahan niya. Balimbing ka talagang masamang tao ka. Lin Feng. Ayos ka lang ba? Yaya. Natakot ka ba? Pero, tapos na ang lahat. Lolo, sa iyong kaarawan, nagdala ako ng gulo. Pero, may hiling ako. Ano ka ba? Ibinunyag mo ang Wei Group. Sa usaping moral, malaki ang naitulong mo. Sa mga tao ng Jiangning,
Sabihin mo lang kung may hiling ka. Noon, pumunta ako sa Jiangning. Wala akong kahit ano. Pero ngayon, vice-presidente na ako ng Peony Group. Sa pamilya Su, ay may pwesto rin ako. Mataas na opisyal pala siya ng Peony Group. Hindi ba ito ang nag-iisang Pigeon Egg Diamond ng Peony Building? Bihira itong makita. Papayag ka bang magpakasal sa akin? Payag ako. So far away 아무 말도 하지 말아요 마음이 그렇게 너만 찾고 있나요